Mga paps, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong area na ito ay binumbahan po natin ng pamatay damo na rub out noong 1 linggo. After 1 week po, makikita nyo na halos ubos ang damo. Yung iba naninilaw, lalo na yung makahiya. Ito po ang epekto ng rub out. Tapos ang kagandahan po niya ay safe po siya gamitin sa lalo na sa tubo. Kitang kita naman po ninyo na tuwing tuyo yung mga damo na ating binumbahan dahil sa epekto ng rub out. Pati po yung munggong-bunggo na mahagip lang yung dahon ay patay din. At ang natira, yun nga, ay yung puno na lang ng tubo, pati yung tubo. Pati yung suwi ng tubo, ayan po, kung makikita po ninyo, ay hindi po siya napiktuhan sa rub out. Sa katunayan, pinaliguan ko po ito ng rub out. Ang style ko po sa bobomba ng pamatay damo, ang rub out ay hinaluan ko po ng 2 lata ng sardinas na urea. Hinaluan ko po siya nang sa ganun ay pag na hindi maapektuhan yung tubo kapag binumbahan na. Kaya ito yung nangyari. Hindi po nanilaw yung tubo, kundi berde pa rin. At saka yung mga suhi ay buhay na buhay. Makita po ninyo yung suhi na yan. Malalaki at matataba. Bali itong tubo na ito kasi ay napabayaan ko. Nung ako ay nagtatrabaho pa sa evacuation center, nung dinalaw ko, napakasukal. Sa lahat po ng tubo rito, ito sa kabila, sa katabi ko na ito, malinis. Tanging ito lang po yung sa akin ang masukal. Pero nung simula ng gamitan ko po ito, binumbahan ko po ito, kasi kung magpapadamo po ako, ang laki po ng babayaran natin. Ito sa totoo lang, kung papapakyawin ito siguro, nasa 5,000 po ang pakyaw nila. Yun din po ang dating singil kasi mababa pa noon. Ngayon, tumataas ang bilihin, malamang ay tataas din yung pakyaw nila. Pero ang kagandahan, nung ito ay mabombahan natin ng rub out, ito na po ang resulta. Ang damo ay mabubulok. Pati na itong tinatawag sa Bisaya na itong kung makatinik ay makati na masakit. Yung tinatawag sa Bisaya na sampinit. Yan, patay din po. Kaya ang ma-recommend ko po sa inyo, rub out po, kasi ang rub out po, ito po yung mga kamuti-kamuti, dumidilaw na rin. Kaya nga lang, hindi siya basta-basta mamamatay. Kailangan pa ito ng isang pang bomba bago ito mamatay. Pati itong umaakit sa tubo, ito dahan-dahanin na lang po natin na patayin. Kasi hindi po natin pwedeng bombahin kapag ang mabasa itong talbos ng tubo, kasi patay din ito. Itong kugon, unti-unti na rin namamatay. Ayan po. Yung kugon, perwisyo po talaga ito sa tanim natin. Pero mawawala din po ito. Ayan po, unti-unting natutuyo yung dahon. Ang ginawa po natin, naggamas muna tayo bago tayo nagbomba ng rub out. Ito po ang resulta. Ang siguro, kung iipunin itong nagamas nating kugon, ay
napakarami nito. Siguro kahit 3 bubong ng bahay ay aatipan nito. Pero nung pagkatapos po nating nabombahan ng rub out, ito na po ang resulta. Bali, mag-a-apply pa po tayo ng isa pang bomba nito. Ganon din po ang sistema. Kasi ito, nung binumbahan po natin, pagkahapon o pagkagabi umulan, nagbomba po tayo ng umaga. Pagkagabi umulan, kaya yung iba siguro ay nahugasan. Pero mabuti na lang, siguro mga 80% po ng kugon, ayun na po, namamatay na. Kaya ito, uulitin po natin ng bomba ito, mga kaibigan. Kasi pag hindi po natin inulit, ganun din pabalik-balik, mahihirapan tayo. Mas mabuti na yung bago tayo mag-harvest ay bobombahan natin ito ng rub out uli. Nang sa ganun, pagtubo uli ng primerong raton ng tubo ay malinis na siya, wala ng kugon. Kita nyo mga kaibigan, ito kugon ang nakapatay sa parting ito dahil sa sobrang kapal ng kugon, hindi halos makahinga. Pero ngayon sa awa ng Diyos, pag nabombahan pa uli natin ito ng isa pang beses, mamamatay na ito, mawawala na itong mga kugon na siyang perwisyo po sa ating mga pananim. Kaya dito kita nyo, yan po ang resulta ng ating pagbobomba. Patay yung mga kugon na ating inaplayan ng rub out. Yun po ang timpla natin sa isang knapsack ng sprayer ay isang lata ng sardinas ng rub out. At ito, narito pa po yung pinagtimplahan natin. Ito, isang lata ng sardinas na rub out at dalawang kuwan din po nito, dalawang urea ang ihalo po natin. Nang sa ganun, makinabang po yung tanim. Ayan po, patay na sila. Dito iikutin po natin ito kasi ito malapit na po itong haharbisin, mga 2 buwan na lang po, November. So mga 15 days bago ito harbisin ay papaulanan po ulit natin ito. Nang sa ganun, mamatay po siya, maubos yung salot na kugon. Ito malinis na. Dati ito po ikumpara po dito sa kabila, ayan, napakalinis. Pero ngayon unti-unti na rin pong sumisibol ang mga damo sa puno ng tubo. Ito naman sa akin, sa awa ng Panginoon, unti-unti na ring sumisibol, lumulusot na yung mga bagong henerasyon. Ayan po, makikita ninyo. At saka ito, magugulang na po talaga itong tubo. Ayan, dati itong portion na ito sobrang kapal ng damo. Matatakot kang dumaan dahil mag-aalangan ka, baka may ahas. Pero ngayon, kampante ka na dumaan dahil sa napakalinis. At maganda na po tingnan yung tubo. Pati nga po yung kamuting kahoy ay hindi pinatawad ng rub out. Nakita po ninyo na napakaganda po talaga ng resulta ng ating tanim, ang ating pagbubomba. Ito, mga kugon, wala na. Goodbye Philippines na. Sa susunod, pag nabombahan po natin uli ito ng ikalawang beses, bubombahan po natin ito ng 1.5 para
mamatay na yung mga kugon na salot po sa ating. Kaya po ito binahayan, pero ngayon paig na po ako na kainin nila, ubusin nila yung isang. Hindi na po ako nag-ingay, payag na po ako na makihati sila. Ito po, kainin lang nila yung, ubusin muna nila yung itinumba nila. Huwag na silang kakain uli sa hindi pa natutumba. Ayan, pa isa-isa. Payag na ako dyan, hindi na ako magre-reklamo. Kasi itong mga hayop na ito, kagaya rin po nating mga tao, na sila din ay may karapatang mabuhay. Ayan, makikita ninyo mga kaibigan, mga ka-farmers ko, na sadyang malinis na po yung ating tanim na tubo. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong walang panonood sa Kaidong Randy PH. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, sana sama mo na rin po ang pag-subscribe, at sana i-bell all nyo po para na sa ganon ma-update ko po kayo sa susunod pong kabanata po ng ating buhay. Maraming salamat po mga mahal ko pong mga kaibigan.